Noong Miyerkules, August 20, ineri ng aming team ang kwento ni Metosela Molina, isang batang lumalaban sa sakit na subacute sclerosing panencephalitis. Kumakatok ngayon sa merong busilak na puso ang isang 12 taong gulang na bata na may sakit sa Baguio City. Bakit ka pa manlilimos? Ba't di mo nalang isuko yung anak mo? Kami daw mag-asawa nagpapahirap sa anak namin. Ang sakit yan para sa amin, pero syempre, humihinga pa yung anak namin, kaya ilalaban namin hanggang dulo. At ilang araw matapos itong maipalabas, dumaloy ang malasakit mula sa iba't ibang individual. Isa na rito ang pamilya ng mula sa Baguio City. Handog nila, mga grocery items at iba pang pangangailangan ni Metosela para sa pang-araw-araw. Agad naman itong dinala ng team sa tahanan ng pamilya Molina. Good afternoon po. Hi ma'am. Hello po. Hello po. Bali ma'am, may nagpapaabot po ng tulong. Bali, ito po ay pinapaabot po ni Mr. Peter Nang po. Bali, para daw po kay Metosela. Thank you, ang dami. Thank you, sir. Meron na pong gatas si baby. So, ay, thank you. Malo, ito na yung gatas niya. Tapos, may mga diaper pa. Ito pa. Tapos, wipes. Ayan. Thank you. Thank you so much. Talagang hindi ko ma-explain yung sobrang saya ko na, Lord, thank you sa provision mo para sa anak ko. Walang paglalagyan yung walang tawag doon, yung walang mapaglagyan yung saya sa mga tumulong para sa anak ko. Hindi lamang daw ito material na tulong para kay Nanay Mariel. Para sa pamilya, bawat bote ng gatas at piraso ng diaper ay malaking ginhawa sa pang-araw-araw na pangangailangan ni Metosela. Sobrang malaking tulong para kay Meto sa pang-araw-araw na talagang kahit sino naman siyempre nakakatipid sa nanay. Kikiligin ka na makita mo na ang daming stock ng anak mo, maraming diaper, gatas. Ay, Diyos ko Lord, ay talagang sobrang saya-saya ko po. Siguro maliit man sa iba pero sa amin talagang malaking bagay yun. Lalo na siyempre, kumbaga kailangan na talaga ng buhay ni Metos yung mga basic needs na yun. Part na ng buhay niya. Kaya kapag may mga nakakatanggap kami ng kahit yung small pack lang, actually sobrang nagpapasalamat na kami sa mga nagbibigay. Kasi sa gastusin kay Metos, actually hindi talaga siya ganun kadali. Taus-puso ang kanilang pasasalamat, lalo't bumubuhos din ang tulong pinansyal para sa kanilang anak. Unang-una sa lahat is pinagpapasalamat talaga namin sa Panginoon. Siya talaga yung karapat-dapat na pasalamatan. Kasi yun, siya yung gumamit ng mga instrumentong mga tao para yun may provide ulit yung pangangailangan ni Metos. Actually, throughout the years, siya naman talaga yung sinandala namin. And yun, syempre, pinagpapasalamat din namin yung kay Sir Peter Nang. Yun, maraming salamat po dun sa groceries nyo at saka sa mga basic needs na binigay nyo para sa aming anak. At saka sa lahat ng mga taong tumulong pinansyali, makakaasa po kayo na ang tulong nyo ay mapupunta kay Metosela para sa kanyang pangangailangan. Lalong-lalo na sa kanyang oxygen refill. Kasi nakakonek yung oxygen refill sa machine.
Ilang buwan akong hindi problema. Talagang, thank you Lord. Mapapa-thank you ka Lord. Mapapaiyak sa kabutihan ni Lord. Pero maliban sa material at pinansyal na tulong, may isang bagay na mas malaki raw ang naibibigay ng iba sa pamilya Molina. Higit sa lahat yung mga panalangin nila. Yes. Sobrang napakalaking tulong yung panalangin para sa anak ko. Taos puso po kami nagpapasalamat doon. Para sa mga nais pa ring magpaabot ng tulong, maaari nyo itong ipadala sa pamamagitan ng GCash o bank account o kaya na may direktang makipag-ugnayan sa Facebook account ni Mariel. Ang kwento ni Mitosela at ng kanyang pamilya ay paalala na sa gitna ng hirap, may mga pusong handang tumulong at Diyos na patuloy na nagpapakita ng kabutihan sa pamamagitan ng kapwa. Sa bawat maliit na tulong, ito'y nagbubukas ng malaking pag-asa at nagbibigay lakas sa isang batang lumalaban. Thank you for sa help my kuya. Maraming salamat po sa lahat ng tumulong. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ron Maranan, RNG News.